hindi ka na Alright, mega love shoutout. Good afternoon, Mapsat. Grabe naman to. Pwede ba ang wig sa mugshot? So, totoo nga. Totoo ba? Asa tingin nyo, Mapsat? Sir Leonardo? Garda Zap, sa tingin mo? Pwede ba ang wig? Actually, tinawagan na ako ni Kwan, no? Ni Cap Nino kahapon. Tumawag si Cap Nino, Mapsat. Maestro, di ba kapag minamugshot, tinatanggal lahat yung mga hikaw, yung mga salamin, lahat-lahat. Eh kung si Marcoleta ba, papatanggal din kaya yung... Ba, malay ko kung totoo yan. Malay ko kung ano ba talaga. So, what if? No? So, pwede nga ba? Mga absat, no? Pwede nga bang yung wig ng mugshot ni Marcoleta kung ma-arresto ay ipapaalis ito? Nako po. Trending to sigurado bukas. O sige, panoodin natin sa attorney. Actually, live to Naka-live pa din to ngayon. Na premiere yata ni attorney. Pasok, attorney. Magalaw ba? Alright. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. may tanong sa atin, attorney, halimbawang maaresto na si Marcoleta. Halimbawang maaresto. O yun ang tanong ng marami kapag kinunan ba siya ng mugshots, aalisin ang kanyang wig? Alam naman natin na si Marcoleta, nakawig lang yan nakawig. Ay, ganun ba? Pero hindi ko pa kasi nakita yan na hindi nakawig. Ang normal niya na talaga nakawig Ano? Wig ba talaga yan? Ang normal niya na nakawig. Wala akong nakita. Mapsati ka lang Sinong naniniwala na nakawig si Marcoleta? Press 1. Press 1 nga sa mga naniniwala, Mapsat. Press 2 sa hindi. Ang picture ni Marcoleta na hindi siya nakawig. Wala. Talagang ang ano niya, normal na sa kanya na nakasuot siya ng wig. Mayroong kumakalat sa social media, mayroong kumakalat ito. Hindi totoo to. Ano lang to, AI generated. Kumakalat yan, sinishare yan. Mugshot ni Marcoleta na hindi siya nakawig. Pero ano yan, linilinaw ko, ano yan, hindi totoo yan. Ano lang yan, AI generated. Unang-una, hindi pa naman siya na-aaresto. Kaya wala pa namang picture na ganyan. Wala pa namang picture na ganyan. Kumakalat lang yan sa social media. Ngayon, ang tanong ng marami, pag na-aresto ba si Marcoleta? Pag na-aresto ba si Marcoleta, hindi siya papayagan na magsuot ng wig? Yun yung tanong. Kasi kukunan niya ng mugshot Kukunan ng mugshot. Ang sagot diyan, mga kabunyog, may babasahin tayong ano ba ang guidelines Anong guideline? ng PNP pagdating sa pagkuha ng mugshots. Ano ba nga? Tatanggalin nga ba? Ano yan? Diyos ko po, Kasi siyempre, ang purpose kasi ng mugshots, ano ba ang purpose ng mugshots? Ang purpose ng mugshots, kukunan ka dyan iba-ibang anggulo, nakaharap, naka-side view, tapos sa isa na namang side. Tapos siyempre, yung kuha sa'yo dyan, dapat kung ano talaga yung korte mo, yan ang kuha sa'yo. Para pag nakatakas ka, pag hinanap ka, wanted ka na, madali kang malocate kasi mayroon na silang file photo mo. So kumbaga, ang file photo mo, dapat yung normal mong, yung ano mo, yung kung ano talaga ang features mo. Actually, halimbawa, para yan sa passport Para sa passport, pag kinunan ka ng ako nga, pinapaalis ang salamin. Kailangan. Oops. Hindi pa tapos yung live. Nanonood. Ano ka lang, plain yung Saka, hindi pwede yung sa passport, pag kinunan ka ng ako nga, pinapaalis ang salamin. Kailangan, Saka,
Hindi pwede yung hindi pwedeng nakatawa ka. Nakaano ka lang, plain yung mukha mo. Normal, normal. Oh. Hindi pwedeng nakasimangot ka, hindi pwedeng nakatawa. Kung ano yung plain na mukha mo. Kasi dapat lumabas sa mugshots kung ano talaga yung yung features ng mukha mo. Ay ngayon, ang tanong dito, ano ba ang normal sa kanya? Nakawig o hindi nakawig? Paktay. Mayroon ng guidelines na nilabas ang ewan ko kung valid pa ito ngayon. Pero ito yung kumakalat sa social media, Ito yung nakita natin. Sabi dito, for the information of the general public, in the Philippines, there is no specific national law or Philippine National Police regulation that expressly prescribes how a suspect wearing an artificial hairpiece o wig must be photographed. So walang specific na guidelines kung ano ba ang dapat gawin sa isang suspect na nakawig kung paano siya kukunan ng retrato. However, under the PNP Standard Operating Procedure on the booking of arrested suspects as of September 5, 2011 ito, booking and identification procedures require that a suspect's of appearance be accurately and clearly documented. As such, the following principles shall generally apply during the taking of mugshots. Una, accurate identification. A mugshot must accurately reflect the suspect's identifying features for official identification purposes. If an artificial hairpiece obscures the face, eyebrows, hairline, or other distinguishing characteristics, authorities may require its removal to ensure proper documentation. Removal of items that conceal identity. Law enforcement authorities may require the removal of items that conceal, alter, or obscure a person's appearance when necessary to establish an accurate identification record. This is consistent with the Bureau of Corrections or Bucor Operating Manual Chapter 2, Mission of Inmates, Sections 4 and 5, which generally prohibits inmates from wearing other artificial hairpieces unless medically authorized. So yan, mga kabunyog. Kaya dun sa mga nagtatanong, ano ba talaga ang rules? Ang sabi dun sa binasa natin, wala naman talagang specific na rules tungkol sa paggamit ng kung bawal ba ang artificial hairpieces, yung mga wig. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi dun sa binasa natin, kung ang wig o yung artificial hairpiece ay makaka-obscure, makakatago na ng identity mo, ipapaalis sa'yo yung wig mo. So, sagot doon sa tanong, pwede bang mag-wig si Marcoleta o ipapaalis? Ako sa tingin ko, pagbibigyan na yan na wag nang alisin. Pagbibigyan na yan na wag nang alisin. Respeto na lang sa kanya sa tingin ko. Ay senador na yan. Pangalawa, ang sinabi naman dun sa binasa natin, kung ang wig o artificial hairpiece ay makakapag-obscure, ito ay makakapag-obscure, makakakonceal ng identity mo, ng totoong identity mo, bawal ang hairpiece. Yung artificial hairpiece, bawal. Kung yun ay gagamitin para i-conceal ang identity mo. Pero sa case kasi ni Marcoleta, yan na yung kanyang kilalang identity. Na may wig. Yung nakawig siya. So pwede sigurong pagbigyan na yan. Pwedeng pagbigyan na yan. Sa tingin ko lang. Tawa-tawa yung kasama natin dito. Kaya yung sa tanong, ipapaalis ba yung wig niya? Sa binasa nga natin, wala namang specific talagang rules kung aalisin o hindi. Ang sinabi lang dun sa binasa natin, kapag yung wig o yung artificial hairpiece ay nakakakonceal na ng identity mo, na ipapaalis yung wig mo. Ay sa case ni Marcoleta, mukhang hindi naman maikukonceal yung identity niya kasi kilala na siya sa ganun sa nakawig. Hindi ako nagiging lang ako na alam ko ang gusto ng marami alisin yung wig ni Marcoleta. Alam ko alisin yung wig niya. Pero respeto na nga lang sa tingin ko pagbibigyan naman yan.
Ha? Pagbibigyan naman yan. Hindi naman napaka-anong requirement na alisin yung wig niya. Kasi doon nga sa binasa kong rule, ipagbabawal ang wig kapag yung wig ay matatakpan na yung eyebrows mo, matatakpan na yung ano mo, yung mukha mo. Hindi ka na makikilala kung ano ka talaga o kung sino ka talaga. Sa case na yan, ipagbabawal na ang wig. Pero yan na nga mga kabunyog, abangan natin kung anong magiging anong kalalabasan niya. Kaya lang ako sa tingin ko baka pagbigyan naman yan. Baka pagbigyan na wag na lang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Sabi ni Kabsat Gardozap, pag tinanggal yan, malaking gulo yan. Ganun ba? Magkakagulo, Diyos ko po Lord. Or Mark Bon Jovi, shoutout Michael Pangan. Diyos ko Lord. So, ano sa tingin niyo, Kabsat? Papatanggal. Pero mukhang totoo nga yung sabi ni attorney na talagang yan na kasi yung nakilala natin na Marcoleta, mukhang hindi nababaguhin. No? Magulat na lang tayo. Baka malay natin, no? Let's see. Magkaalaman bukas. Lalo pag sa umaga pa lang, may warrant of arrest na. Diyos ko po, Rudy. Siya, next topic tayo. Diyos ko, Lord. Naku po. Pag-usapan din natin yung mga ibang senators, mga pro-senators ng mga Duterte. Countdown tayo in 30 seconds. Here we go.